which is yung ain. Pag-usapan natin yung mga bagay na ghaibiyat, tinatawag na part ng mga ghaib na hindi natin nakikita, which is yung ain. Ang ain, ito ang sinabi ng Propeta Muhammad SAW, ito ay katotohanan. Al-ainu haq. At nangyayari ang ain ito sa pamamagitan ng isang tao nakakita sa iyo, either malinis man ang puso or may dumi ang puso niya, na meaning naiinggit siya sa isang tao na yon, nagkaroon ng ain na yon, or nakapunta yung ain na yon. So ano bang ain kung i-translate natin ito, or ano bang kahulugan ng ain? Ang ain, isang tinatawag nila dito sa time natin ay evil eye. Ang evil eye, paano ba nangyayari ito? Kung ang isang tao, kahit mahal mo na yan sa buhay, kahit nanay mo or tatay mo, anak mo, pwede magbigay ng ain sa'yo. Paano kung tumingin lang sa'yo ang isang kapatid mo at nagsabi, ay ang galing mo naman, or ang ganda mo, or kahit na sinasabi ang talino mo or ang pangit mo, kahit ang pangit mo, pwede din itong maging ain. Ang masama man or maganda ang sinabi natin sa kapatid natin or sa sister natin, ang karamihan kasi sister ang gumagamit nito. Ang brother usually hindi na yan magbibigay ng comment niya patungkol sa isang lalaki, unless na parang nakukuha talaga siya sa beauty ng lalaki na yun eh. Sometimes sa thobe ng isang lalaki, sometimes sa damit, sa kopya or ano man na nakikita natin sa isang kapatid natin, nakikita natin, once nasabi natin yon, bakit, paano bang nangyayari yung ain? Kung sinabi mo na sa kapatid mo, ikaw ay, sabi natin, matalino, lahat ng mga shayatin sa kalibutan natin, tumitingin sila sa tao na yon. At since yung shayatin, masama naman ang kanila, ang mga puso nila, gusto nilang sirain yung kapatid na yon. So all of a sudden, yung kapatid next day hindi na makatayo, may sakit na, hindi niya alam paano nakuha niya yung sakit. For example, nawalan siya ng pera, ano man yung nangyayari sa kanya, biglaan na siya may nagte-take care naman siya sa mga bagay na yon eh. Pero may nangyayari lang na mga biglaan na nangyayari, hindi normal sa buhay ng isang tao. May mga signs na malalaman natin na tayo ay nabigyan ng ain. Una sa lahat, sumasakit yung ulo natin, especially sa frontal or sa likod. Okay, so kung frontal or sa likod, may sign na ito ay ain, or it could be other sign na medical. Pero kung biglaan lang na all of a sudden may natandaan mo, nagsabi sa iyo, ikaw ay, for example, ay maganda ang thobe mo ngayon, tapos all of a sudden sumakit yung ulo mo, yan ay sign na yan eh. Meron din yung sign na sa-sweat ka pero malamig, na may aircon pero nagpapawis ka. Okay, or all of a sudden namamanhid yung isang kamay mo, wala naman rason. Okay, or for example, hindi ka naman makatayo. Okay, nagsusuka. Maraming mga nakikita natin, at mostly yung nagba-burp or at saka nagsusuka, yun yung parang sign na nakikita natin mostly na malakas yung masakit yung ulo. So ano bang gagawin ng isang Muslim dito kung nangyari na ito sa kanya? May tatlong gagawin tayo inshallah. Ang una, kung nalaman mo sino ang naggawa ng ain para sa iyo. Kung isang kapatid mo ay nagsabi, siya talaga, natandaan mo siya yung nagsabi sa iyo, sasabihin mo yung kapatid mo na yon na magwudu siya at i-kolekta yung tubig na yun, na wudu niya, kahit yung pagmadmada niya at saka yung pag-istinsyak niya, i-collect mo yon, tapos ibuhos mo sa sarili mo. Yun ang ginawa ng Propeta Muhammad SAW, na tinuro ng Propeta Muhammad SAW sa atin. Yun ay makatanggal agad ng ain. Mabilis ang pagtanggal ng ain doon. Yun kung alam mo. Kung hindi mo naman alam, yung pangalawang pamaraan ay paggawa ng ruqya. Ano bang paggawa ng ruqya? Ang ruqya ay paggamot ng anuman bagay, anong sakit, kahit anong sakit yan, gamit ang Quran. Okay, gamit ang mga ayat sa Quran at saka hadith.
So, paano bang gagawin natin? Kukuha ka ng tubig, na botelya ng tubig. Mas mainam kung malaki na ang tubig na ginawa mo para magamit mo na sa lahat. Okay, so kung may jug ka ng yung malaking blue na yan, jug or yung nilalagay ninyo, bagong i-open ninyo or bagong yung inumin, basahin ninyo, lapitin niyo yung bibig ninyo sa opening, tapos magbabasa kayo ng Fatiha 3 to 7 times. Mas marami, mas maganda, mas malakas ang epekto niya. Okay, Fatiha, after matapos tayo ng Fatiha, i-blow mo ang tubig na yon. Okay, yung sinabi ng propeta ay tafel. Tafel means walang parang hindi siya ihipan Parang tawag? Duduraan pero walang lalabas. Okay, so every time, every aya babasahin mo, i-blow mo. Tapos sabi natin 3 times to 7 times. Ito ay sa dahilan na may ginawa, ito yung experience sa mga rukat. Sila yung nagsasabi na 3 to 7 times nakikita nila. And then yung Ayatul Kursi, ang Amana Rasulu, yung dalawang aya sa last ng Fatiha ng Baqarah. And then yung Qul, yung tatlong Qul, lahat yung tatlong beses. Every after matatapos ka, okay? After na yon, ngayon iinumin mo na o ihugas mo sa sarili mo. Kung malaki yon, mas maganda. Kasi kung hindi nakuha siya, kasi once uminom ka at hindi naging normal ang feeling mo, pwede mong kunin yung tubig na yon at ibuhos mo sa sarili mo. Pero kung magbubuhos ka or maligo ka sa tubig na binabasa mo, na tinatawag natin na ngayon Quranic water, kasi nagbasa ka ng Quran sa tubig na yon, maging aware ka lang saan mahuhulog ang tubig na yon. Okay, so kung nagliligo tayo sa CR, for example, dapat nakatayo tayo sa palanggana. Kasi yung tubig na ko-collect natin sa palanggana na yon Ang rason, kasi pwedeng makasaktan ka ng isang shaitan or mga jinn nakatira doon sa loob ng area na yon. So nasasaktan sila sa Quranic water. Okay? So yun yung mga problema na dapat natin iwasan. Or pagkatapos mo, kunin mo yung tubig na yon, ibuhos mo na lang sa halaman. Bago kang magbuhos, bismillah, at ibuhos mo na. Okay? Ganon din yung sabi nila na huwag tayo maglagay ng mainit na tubig sa mga mga lababo ba yan? Yun, dahilan may mga shaitan doon sa area na yun. Yun yung mga area ng bahay-bahay nila. So, kasi ikaw tinanggal mo na nga ang shaitan sa sarili mo, sa evil eye, kasi yung evil eye, yun, shaitan yung naggawa ng saktan sa'yo. Tapos, pagtanggal mo, may pumapasok na naman sa'yo shaitan So, dahilan nasaktan mo yung mga shaitan sa loob. So, dapat aware tayo sa mga ganon na bagay. Ang pangatlo, yung prevention. Bagong lahat na ito, dapat may prevention na tayo. Yung prevention natin is, a'udhu bi kalimatillahi tamma min kulli shaitanin wa hamma o min kulli ainin lamma. Okay, yung isang dua na ito, pwede natin gamitin after Fajr at after Asar. Inshallah, iprotekta natin yung sarili natin. Tapos yung every after Salah, kung nabasa mo yung Suratul Nas, Suratul Falaq, Suratul Nas, protection na ito para sa iyo. Ayatul Kursi, protection na din ito para sa iyo. Yung morning adhkar mo, protection na sa iyo, at evening adhkar, protection. Anong bang time ng morning adhkar? After Fajr, at yung evening adhkar after Asar. Okay, after Asar yung magandang gawa, kasi bakit, sabi ng mga iba, bakit hindi after Maghrib? Ang dahilan, lumalabas na ang shaitan bago pang mangyayari yung Maghrib. So, bago pang lalabas ang mga shaitan sa Maghrib, nakaprotection na tayo sa sarili natin. So, ito ay pamaraan sa pag-protect natin sa Ain. Ang Ain, ito yung sinabi ng mga scholar sa atin na maraming namamatay sa mga Muslim sa dahilan ng Ain. Na hindi all of a sudden may cancer, hindi nila alam na paano tanggalin yung cancer na yon, sa dahilan na Ain lang yon. Okay, isang basa lang ng Quran, natanggal na agad. Pero hindi nila nalaman yung pamaraan, so nangyayari na mamatay na lang sa Ain.
Ito yung nangyayari sa time pa ng mga salaf natin. Sila nang nagsasabi sa atin na karamihan ng umma ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay namamatay dito sa Ain. Okay, so ito yung nakapatay na kahit kapatid mo na walang masama sa puso niya eh. Nakita ka lang tapos hindi nagsabi ng barakallahu fik or Allahumma barik fik. Isang dapat natin matandaan, yung masya Allah tabarakallah, okay, masya Allah tabarakallah na sinasabi ng karamihan ngayon, which is nakikita ko din na mali ang paggamit. Nakita mo ang brother, masya Allah, hindi yun yung tama. Masya Allah tabarakallah kung sa damit, sa relo, okay, sa bahay, sa mga bagay na hindi buhay, okay, or walang buhay sa kanila, like yung ano-ano man bagay, sasabihin mo masya Allah tabarakallah. Yun yung sinabi sa Quran. Pero kung sa kapatid mo yung hadith ng propeta, kung may nakita kang nagustuhan mo sa kapatid mo, ang gagawin mo magdua ng baraka sa kanya. Okay, Allahumma barik fik. Nakita natin sa mga Arabo to, barakallahu fik, barakallahu fik, barakallahu fik, ang ganda ng toob mo. Allahumma barik fik, ang ganda mo ngayon. Okay? Yun yung gagawin natin. Idua natin ang baraka. Sanayin natin yung sarili natin sa pagdudua ng baraka. Kung may nakita kang maganda, kahit sarili mo, pwede ka magbigay ng ain sa sarili mo. Kung tumingin ka sa salamin, tapos sasabi ang pogi ko, at hindi ka nagsabi Allahumma barik, or for example, ang ganda ng ang relo ko, pero hindi ka nagsabi mashallah tabarakallah, nangyayari is nasisira ang watch or or sarili mo nagkasakit, hindi mo alam, at pwede mong sabihin na ibang tao nagbigay ng ain sa iyo, pero hindi naman totoo, ikaw naman yung nagbigay ng ain. Okay, maraming dahilan dito. At sa rason din ito, karamihan ng babae na pinapasukan ng mga syaitan sa dahilan na ang ain nakapasok na sa kanila. Dati yung mga syaitan nakapasok na sa kanila, pero hindi nila yon natanggal or hindi nila na gamutin. So nangyari, naging open na ang pasukan ng mga syaitan doon sa katawan ng tao na yon. Tinapasok na lang sila or sinasapian na lang silang mga syaitan from time to time. So yun yung darating na tayo sa tinatawag nila na masu syaitani. Ang masu syaitani, ito yung possession. Ibang time naman, ibang topic na naman ito. Okay, so yung ni-mention natin is yung mga ginagawa ng mga kamusliman at saka non-muslim. Paano naman kung hindi muslim ang nakikita sa iyo, tapos nagsabi ay ang ganda ng thobe mo? Ano bang gagawin natin dito? Since naka-protect ka na protect mo na ang sarili mo, tawakkal ala Allah. Alam mo na, nakatawakkal ka na sa Allah, at kung siya yung magsabi sa iyo na maganda yung thobe mo, ikaw na mismo ang magdua, or may Allah bless me, or may Allah bless us both. Okay, or biyayaan tayo ng Diyos, kasi since hindi naman siya naniwala sa Allah, biyayaan tayo ng Diyos. Okay, so yun na lang ang gagawin natin kung non-Muslim ang mabibigay sa atin ng compliment or hindi man compliment. Kahit sinabi na ay ikaw ay mataba or matanda ka na, mga ganun na mga kasabihan, ay matanda ka na ganyan. Kung narinig mo yon, agad-agad sa sarili mo, kung hindi na nasabi or kapatid na hindi na nasabi yung baraka, nagdua ng baraka, sasabihin mo Allahumma barik, Allahumma barik, or barakallahu lana, para maging tayong dalawa. At reminder na yan sa kapatid natin na magdudua ng baraka sa isa't isa. Okay, so yun lang ang gusto kong i-share sa umaga na ito. Inshallah, sa next time inshallah may iba pang ako i-share, pero hindi tayong handa. Yun lang ang nakikita ko naging apekto sa akin bilang imam dito, at hindi ko din sinisisi kayong lahat. At sinisisi ko yung sarili ko na hindi ko ito na-share na sa early time. Okay, although na-share ko na sa iba, sa isa't isa, sa or kanino, pero yung sa karamihan, hindi ko pa itong na-share. At natandaan niyo kung kayo ay nagsasala sa masjid, nasabi ko din ito. Sa Ramadan, ang daming nangyayari sa akin na hindi ko din malalaman bakit nangyayari yun eh. So, to the point na sabi ko dapat ma-share ko, pero hindi ko pa rin na-share. Maybe sa takot ko na naisip ng mga iba na ano yan, parang sinasabi ko kayo ang dahilan, pero hindi yon ang rason.
Tayo ay nagtuturo lang tayo anong nalalaman natin na binigay ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa atin para inshallah mag-change ang buhay natin. Okay? Hindi natin masasaktan yung isa't isa. Yun lang ang gusto ko dito na i-share sa lahat. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.